39-25 ang score ng mapatawag ng timeout ang team ng Mansalay. Mayroon na nga lamang natitirang 5 minuto sa first half at si Coach Mabs ay nakapagdesisyon ng pagpahingahin si Maki at sa second half na lang uli paglaruin. Nakapagtala na nga si Romero ng 29 points matapos ang 7 points niya ngayong quarter. Napatingin nga rin si Coach Mabs kay Garejo at naisip din niyang pagpahingahin na rin ito dahil kailangan din ito ni Maki para sa second half. Isa pa, alam din naman daw niya na pagpapahingahin na ni Coach Cervantes sina Valdez at Mendez. Ang mga defenders na lang daw muna niya ang kanyang ipapasok at isasabay niya si Nerio sa mga ito. Kasapaw, Custodio, Quinto, Sael at Nerio nga ang ipinasok ni Coach Mabs para tapusin ang second quarter. Kaya rin naman daw pumuntos ni Kasapaw at Custodio mula sa perimeter habang ang natitirang 3 raw ang bahala sa depensa. Kung ang paglalaroin daw ng kalaban ay ang mga teenagers itong players ay kayang-kaya na raw ito ng kanyang mga ipinasok. Nagsitayuan na nga rin ang mga manlalaro para sa Mansalay na sina Salome, Francisco, Tuason at Alcoba at napaseryoso na lang ang bench ng Nauhan nang makitang tumayo muli si Mendez mula sa pagkakaupo nito. Maglalaro pa rin si Mendez? Nasambit nga ni Maki na hindi makapaniwala dahil kitang-kita niya kanina kung gaano ito kapagod sa paghabol sa kanya. Mga scorers ang ipinasok nila. Sabi naman ni Coach Mabs at dito ay medyo naguluhan siya sa kung ano raw ang gustong mangyari ng kalaban. Huminga naman ng malalim si Ricky sa pagpasok niya sa loob ng court at habang naglalakad siya ay sa kanya nga natuon ang atensyon ng mga manonood na players ng ibang team na narito. Sa tabi nga ng kanilang bench ay makikita rin sina Baron, Trey, Troy, Romeo at Martin. Naroon din si Larry Dizon na pasimple munang nakiupo sa bench ng Nauhan. Si Andre naman ay nagpaalam na rin sa kanyang ate at sinabing babalik na raw ito sa pwesto niya kung saan ay kasama nito ang kanilang ama. Sorry Kuya Maki, hindi ko masasabihan ang pagpapahinga mo. Sabi nga ni Mendez sa sarili at sa pagsalo niya sa bolang pinasa ni Tuason na tila ito nga ang tatayo nilang sentro ay kumawala na nga rin ang malakas na cheer ng mga taga-Nauhan. Defense! 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 Leo, bantayan mo si Mendez, pagod na iyan. Sigaw naman ni Coach Mabs at nang marinig ito ni Maki ay nakita nga niya na parang kailangan na nga magpahinga ni Mendez kung pagmamasdan ang mukha nito. Pero nang mapatingin siya sa galaw ng mga paa nito ay sandali siyang napaseryoso. Maging sa ball handling nito na parang ang linis pa rin kung pagmasdan. Sumubok nga si Leo Kasapaw na agawan si Mendez. Kaso mabilis na umiiwas si Ricky dito. Ang bola namang pinapatalbog nito ay sumunod din sa palad nito. Mabilis pa rin siya, sabi nga ni Kasapaw sa sarili at muli nga niya itong dinikitan kaso nang mapalapit siya rito ay mabilis itong umatras at habang lumalapit siya rito ay parang hindi niya pa rin ito maabutan. Sina Mover Flores nga ay napaseryoso sa ginagawa ni Ricky dahil parang ang simple lang ng ginagawa nito pero napapasunod niya nang walang kahirap-hirap ang kanyang defender. Panoorin mo muna ako Kuya Maki, sabi nga ni Ricky sa sarili at sa muling paghabol sa kanya ni Kasapaw ay doon na nga dumiin ang sapatos niya sa sahig ng court. Kumayod iyon sa sahig at nabigla na lang si Leo nang mawala sa harapan niya si Mendez at ang mga manonood ay nabigla sa napanood nila. Ang bilis, sabi bigla ni Romero nang mapatingin sa ginawa ni Mendez. 2 hakbang na kaagad ang layo nito mula kay Kasapaw at doon na nga bumigla ng pagsasara ang depensa ng Nauhan para kulungin ang ataking si Ricky. At kasabay rin nga nito ay ang biglaang paglabas ng 4 na players ng Mansalay na kinaseryoso ni Coach Mabs dahil sa pagsandal ni Mendez sa naunang defender na si Nerio ay agad din itong naipasa ang bola papunta sa kaliwang side ng court nila kung saan ay makikitang naghihintay si Tuason na binitawan din kagad ang bola sa isang iglap. Hinalit ng bola ang basket sa pagpasok noon at napacheer bigla ang mga nasa bench ng Mansalay dahil sa tres na iyon. Mukhang wala silang balak na gamitin ang ilalim. Mukhang ang behind the arc at mid-range area ang kanilang pupunteriyahin. Sabi bigla ni Coach Mabs na napasigaw sa kanyang mga players tungkol sa plano ng kalaban. Nang mapunta nga kay Kasapaw ang bola ay nabigla na lang siya ng isang madikit na depensa ang ibinigay kaagad sa kanya ni Mendez. Medyo nakaramdam nga rin siya ng panganib dahil kahit mukhang pagod na ang tingin nito ay parang napakabilis pa rin itong kumilos. Huwag kang kabahan Leo, sigaw naman ni Maki at napatango nga si Kasapaw at inatake nga niya si
si Mendez nang walang alinlangan. Umiwas naman si Ricky at nabigla roon si Kasapaw, kaso isang mabilis sa paghakbang pauna ang ginawa ni Mendez matapos siyang unahan ito. Isang sundot ang ginawa ni Ricky mula sa likuran na naging dahilan upang ang bola ay dumulas sa handling ng point guard ng Nauhan. Agad nga ring sinalubong ni Salome ang bola at mabilis din niyang ibineto ito sa tumatakbo na sa side nilang si Mendez. Isang pass break ang ginawa ng Mansalay na ikinakuyom ng coach ng Nauhan. Mukhang kailangan pumasok ang isa sa inyo, sabi nga nito matapos pagmasdan sina Maki at Dexter na nagpapahinga. Ako na coach ang bahala kay Mendez, sabi nga ni Garejo na tumayo na para maghanda sa substitution na kanilang gagawin. Napatingin din siya sa kanyang team captain at tubango. Si Maki nga na nakaupo ay napatingin na lang kay Ricky at naisip na baka lang daw ito nangyayari ay dahil walang malakas na kalaban sa loob. Kaya raw kahit pagod na ito ay mabilis pa rin itong kumilos. Pinapahanga mo ba ako? O nagkataon lang na mababagal ang players na ipinasok namin? Tanong na nga lang ni Maki sa kanyang isip na napagalaw na lang ang mga paa habang pinagmamasdan si Mendez na parang hindi niya malaman ngayon kung nasa limitasyon na ba o wala. 30-39 ang naging score matapos maipasok ni Mendez ang isang libreng layup. At nakikita nga nagsisigaw sa tabi ng bench nila sina Baron at si Larry naman nga ay nagsasayaw pa sa tabi ng mga ito sabay turo sa loob ng court. Sabi na nga ba at chicken lang sa iyo yan Ricky. Pakantang sigaw nga ni Larry at pagtingin niya sa mga kasama niya na sina Romeo ay nagulat na lang siya dahil wala na sa tabi niya ang mga ito. May topak sa ulo si Kuya Larry, kaya para hindi tayo maging katawa-tawa ay dapat tayong lumayo sa kanya. Isa siyang lalaki na walang hiya sa katawan. Pagsisiwalat nga ni Romero at si Baron at Martin naman ay napalunok na lang sa kanilang narinig. Si Troy ay napatawa habang si Trey naman ay napailing dahil wala pa rin daw pinagbago si Dizon pagdating sa mga kalokohang dala ng katawan nito. Sa pagpasok naman nga ni Garejo ay napaseryoso na lang siya nang harangan siya ni Mendez. Kay Dexter nga ang bola at ito ay nang siya na ang magdesisyon na magtawid nito sa gitna. Si Quinto ang pinaupo ng Team Nauhan at ngayon nga ay maririnig ang malakas na cheer ng home crowd nang magkaharap sina Garejo at Mendez. Pinagmasdan nga ni Garejo si Mendez at parang babagsak na raw ang katawan nito, kaso nang lampasan niya ito ay napaseryoso siya dahil bumigla ito ng sabay sa kanya at habang ginigit-git niya ito ay nakakaramdam din siya ng pwersa mula sa depensa nito. Pagod ka na ba talaga? Bulalas nga ni Garejo na bumigla ng hinto para sa isang step back jumper mula sa perimeter. Subalit napaseryoso siya nang si Mendez ay nakadikit pa rin sa kanya ang depensa. Si Maki naman sa bench nila ay biglang napasigaw nang may kung anong nakita kay Mendez ng oras na iyon. Ipasa mo Dexter ang bola, maaagawan ka niya. Pero huli na si Romero dahil nilampasan na ni Mendez si Garejo at nanakaw na nga nito ang bola na ikinagulat ng mga taga-Nauhan. Ang mga players na nakaberde nga ay mabilis na bumaba para pigilan si Mendez, kaso huminto si Ricky at itinaas ang kanyang isang kamay habang kalmadong pinapatalbog ang bola. Sure points ito, sabi niya at kasabay nito ay pagngiti niya sa bench ng Nauhan kung nasaan ang kanyang kuya Maki. Isang matikas sa pagtayo rin ang kanyang ginawa na sinunda ng isang buntong hininga. Kumaliwa bigla si Mendez nang subukan ni Garejo na maagaw sa kanya ang bola. Si Dexter nga ay napaseryoso pero muli siyang kumilos para agawin muli ang bola, kaso nang dumiretso siya ay nabigla siya ng mapato ng kanyang mga kamay sa sahig ng court. Muntik na ngang madapa si Garejo ng isang killer crossover ang ginawa ni Mendez matapos ang sidestep na pag-iwas niya sa agresibo niyang defender. Kontrolado ni Ricky ang dribbling at hindi pa pala siya pagod. Nasabi na nga lang ni Romero sa isip na parang gusto na uling bumalik sa loob ng court para tapatan ito. Sa second half ka na bumalik, hindi na kita paglalaroin pa Maki. I-reserva mo ang lakas mo para mamaya, sabi naman ni Coach Mavs dahil alam na raw niya ang iniisip ng kanyang pamangkin dahil sa ginagawa ni Mendez. Kalmado ang tingin ni Ricky sa loob ng court at kanina nga nang tumawag ng timeout si Andrea ay akala rin niya ay pagod na siya. Pero dito niya napagtanto na hindi pa pala. Paano raw siya mapapagod kung ang araw-araw niyang pagtakbo ay palagi niyang nagagawa magmula noon?
maayos na rin muli ang kanyang katawan. At nang makita nga niya ang kanyang nag-aalalang kaibigan sa tabi ng kanilang bench ay hindi niya maiwasang matuwa. Ang kanyang Kuya Baron nga ay tinawanan na lang niya dahil hindi raw yata bagay rito na maging mabait at maalahanin sa kanya. Napagmura tuloy siya ni Baron dahil doon. Natuwa nga rin si Ricky nang makita si Larry at ang outfit nito na sumasayaw pa ng isang step na parang pang 90s. Mabilis na napagaan ng mga ito ang loob ni Ricky at pagkatapos noon ay doon na sinabi ni na Baron ang kanilang hinanaing kay Mendez. Ang bulok mong maglaro, kung matatalo ka dapat ay hindi ganito, sabi nga ni Baron, at si Ricky naman ay lalong natuwa sa mga sinabi ng mga ito sa kanya. Pre, nanonood si Papa, bulong pa nga ni Andre, at dito na nga lalong nagulat ang binata at pasimpleng iniikot ang tingin sa audience area na malapit sa kanila. Napalunok na nga lang siya nang madaanan ng tingin niya ang ama ni na Andrea at lalo niyang naisip na hindi na nga siya dapat pang magpalamya-lamya sa court. May mga salta siyang binitawan dito kaya hindi raw pwedeng ganitong Ricky Mendez ang mapanood nito ngayon. Minus point sigurado kung pangit na laro ang mapapanood ng papa nila, sabi nga ni Mendez sa sarili, at pagbalik niya sa bench ay seryoso naman niyang tiningnan si Andrea sa mata. Maglalaro pa rin ako, hindi pa ako pagod, sabi nga ni Ricky sa dalaga, at pagkatapos noon ay nagtatalon pa nga siya para ipakitang malakas pa rin siya. Sina Gerald nga ay napaseryoso sa naging reaksyon ni Ricky at si Terence at Andrew naman ay napangiti sa kanilang loob-loob. Nakita na raw uli nila ang masayang Coach Mendez na ilang minutong nawala kanina. Mukhang okay na nga raw uli ito at handang-handa na uling maglaro. Mukhang nasayang ang sampal kong ginawa sa iyo kanina, nasabi na nga lang ni Andrea na napangiti kay Ricky. Sige na, mag-ready na kayo. Kailangan nating maidikit ang score bago ang second half. Sure ako na pagpapahingahin na ng kalaban ng mga ace players nila at aakalain din nila na magpapahinga na sina Mendez at Valdez, pero napangiti na nga lang si Andrea at dito na nga niya sinabi sa kanyang mga players ang kanilang gagawin, lalo na nga sa 5 paglalaro niya sa natitirang 5 minuto ng quarter. Matapos ang crossover ni Mendez kay Garejo ay makikita nga rin ang mabilis sa pagtalo niya sa 3-point area at doon ay mabilis niyang pinakawalan ng bola mula sa kanyang palad. Kumuyom nga rin ang kanang kamao niya at sa paghalit ng bola sa basket ay dito na nga muling natahimik ang mga supporters ng Nauhan. Isang 8-0 run ang pinambungad ng Mansalay na pinangunahan ni Ricky Mendez. Naibaba nga rin sa 6 ang lamang ng Exterminators nang ang score ay maging 33-39. Mamaya na lang tayo magkita, Kuya Maki, sabi pa nga ni Mendez sa sarili na inaabangan ang pagkuha ni Garejo sa bola. Sa ngayon, si Dexter Garejo muna ang magiging katapat ko, mahinang wika ni Ricky, at sa paghawak ni Dexter sa bola ay lumitaw kaagad siya sa harapan nito. Nabigla nga si Garejo sa depensa ni Ricky dahil doon ay napabato siya ng bola kay Kasapaw. Kasunod din ito ay ang mabilis niyang pagpunta sa kanilang side na kung saan ay kasabay pa rin niya si Mendez na tila humigpit ang depensa sa kanya ngayon. Si Dexter nga ay napahingi kay Nereo ng screen para matakasan si Mendez at nang mangyari iyon ay agad namang napatakbo si Tuason kay Garejo dahil sa switching. Sinambot nga rin ng dating team captain ng Nauhan ang bola at nang makita niyang sitwasyon ng kanyang defender ay doon na nga siya bumigla ng pagkaliwa na sinundan niya ng biglaang pagkanan sa pamamagitan ng pag-sidestep. Pinatalbog nga ni Garejo ang bola, kaso nang lampasan niya si Tuason ay sinalubong siya ni Mendez ng biglaan. Napangiti ng bahagya si Ricky, lalo na nang ang bola ay tumama sa palad nito. Paanong nandiyan ka na? Naibulalas ni Garejo at buong lakas ngang pinalo ni Mendez ang bola mula sa kanyang palad. Ginamit niya si Tuason para hindi siya makita, nasabi naman ni Romero, at ang bola nga ay mabilis na hinabol ni Andrew Salome at isinalban niya ito. Naibato nga niya ito papunta sa loob at si Ricky naman ay mabilis na sinambot ito kung saan ay makikita ang mabilis na pagbantay sa kanya ni Garejo. Nang lumapag ang mga paa ni Mendez sa sahig ng court ay isang mabilis na pasa ang ginawa niya sa paparating na sitwasyon sa kanyang kanan. Napasunod nga rin dito si Garejo
At doon na nga napatameme ang mga supporters ng Nauhan dahil isa lang pala yung fake move mula kay Mendez na mabilis na lumampas sa defender nito. Ang bilis! Sabi nga ni Dexter na napakuyom ng kamao. Nang humabol siya ay napaseryoso rin siya dahil nadelis siya ni Tuason na humarang sa kanyang daraanan. Bumigla naman si Mendez ng hinto at si Kasapaw ay nagulat sa ginawa nito. Lumampas nga si Kasapaw nung subukan nitong tapikin ng bola at sa paglingon niya kay Mendez ay napaseryoso na lang siya dahil ang layo na kaagad nito mula sa kanya. Si Kuya Maki lang ang makakapigil sa akin, sabi nga niya sa kanyang sarili. At dito nga ay makikita ang pagtalon niya sa 3-point line at mabilis niyang pinulsuhan ng bola na sa kanyang paglapag ay makikita rin ang pagkuyom ng kanyang shooting hand habang nakataas sa ere. Sa tres ngang iyon ni Mendez ay doon na nagwala ang mga taga-Mansalay dahil 3 na lang daw ang lamang ng Nauhan sa kanilang koponan. Si Coach Mabs nga ay napakuyom na lang habang si Maki naman ay napangiti na lang dahil sa ipinapakita ni Mendez. Magkikita na ulit tayo sa second half. Mukhang okay na uli ang ipinapakita mo sabi na nga lang sa sarili ni Maki at sa kabila ng nangyayari ay hindi pa rin niya naiisip na matatalo sila sa labang ito. Sa muli raw nilang pagtatagpo ni Mendez sa natitirang 20 minuto ng laban ay dito na niya ito dudurugin gamit ang kanyang basketball style. Natapos nga ang second quarter na kung saan ay lamang na ang Mansalay 42-41 at natahimik na lang ang mga manonood dahil habang naglalakad si Mendez pabalik sa kanilang bench ay may seryosong tingin pa siya sa bench ng Nauhan sa kanyang Kuya Maki nang nginitian na lang siya ng bahagya. Inaangasan mo na naman ako, Ricky Sige, tingnan na lang natin kung magawa mo pa yan sa sunod na paghaharap natin. Huwag kang mag-alala coach sa nangyari sa second quarter. Kapag naglaro na ako, hindi na lang si Mendez ang dudurugin ko, kundi pati na rin ang kanilang kupunan. Relax ka lang Dexter, kasama pa ninyo ako. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Seryosong winika pa nga ni Romero at dito na nga biglang nawala ang kabog sa dibdib ni Garejo dahil sa nangyari sa pagtatapos ng second quarter. Hindi na ako sa iyo Kuya Maki matatakot o kakabahan. Haharapin na kita at tatalunin base sa nalalaman ko at base sa kung saan ako malakas. Sabi naman ni Ricky sa sarili sa kanyang pag-upo sa kanilang bench. Napunta nga sa Mansalay ang momentum ng laban dahil sa tila imposibleng 17 tuturan nila sa pamamagitan ng pagpapaulan nila ng shooting mula sa labas na isa sa lakas ng kanilang koponan. Pero ang laban naman ay hindi pa tapos dahil nang mangyari ito ay walang Maki Romero sa loob ng court at siguradong ibabawi nito ang kanyang mga kasamahan dahil sa nangyaring iyon.